Well, hello mga ka-adventure. Welcome back sa ating channel. It's me again, Francie. At welcome sa ating channel, Francie Adventure. At ngayong araw na to, ibang vlog ang gagawin natin. At meron naman tayong update ngayon sa isang lugar. At nandito tayo ngayon sa may Barangay Frances, dito sa may Kalumpit, Bulacan. At merong isang nagpapa-request nito na isang viewers natin nakalimutan ko na yun, Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Yan, at shoutout din sa iyo, brother. Ito yung request mo ngayon. Di bali ngayon pupunta natin dito sa Barangay Frances. Di bali dati nakapag-update na rin ako dito Kaya lang yung panahon ng medyo mataas ang tubig rito, Panahon ng mga bagyuhan 'yon. Kaya ngayon ang gagawin natin, ngayon ay summer, titignan natin ngayon yung mga ibang lugar na hindi natin napuntahan dito sa Barangay Frances. At i-update ko na rin kayo sa mga ibang pagbabago kung meron man At ngayon ay araw ng Friday, May 15. Time check, it's now 9:30 na ng umaga. Kaya eto, samahan nyo ako. Mag-update tayo dito ngayon sa Barangay Frances. Ayun, dito na. At medyo mainit na yung pag-umpisa natin sa vlog na to. Kaya tignan natin kung ano yung mga pagbabago rito. Last time na pumunta tayo rito, ang daming tubig ng paligid, baha lahat. At ngayon makikita ninyo na tuyong-tuyo ang mga kalagayan ng lugar dito. At mga ilang buwan na lang naman, malapit na uli ang magtag-ulan. Kaya ito yung pagkakataon na maipapakita ko sa inyo itong kalagayan ng Barangay Frances na kapag summer. At sa mga viewers natin na bago pa lang sa ating channel, kung hindi nyo pa ako kilala, ako po si Francie Adventure. At mahilig po tayong mag-adventure sa totoo lang ng mga back roads, pupunta sa mga magagandang lugar, at minsan nagka-camping tayo. At ngayon meron din tayong mga vlog na tungkol sa mga road update at sa mga kalagayan ng ibang lugar. Ayan po yung niche ng ating channel. Kaya kung mahilig kayo sa mga ganitong niche o sa mga ganitong adventure, samahan niyo ako. Yan, dito pa lang kita nyo, hindi na nawawalan ng tubig dito. Kaya kahit na summer, talagang makikita ninyo may tubig. Ayan, natuyo na tong puno ng kawayan dito sa sobrang init ng panahon. Uy, ang ganda ng bahay gawa pa sa kawayan, yung finishing nya. Yan, marami dito mga nakaano pa rin sa tubig, katulad nito itong lugar na to, yung bahay na yan. Ito, may papagawa rin ng bahay dito. Ayan, papasok na tayo sa Purok 6. Ayan, ang punong barangay dito ay si Sir Michael Centeno. Ayan, sa makikita ninyo, ang daming water lily rito. Ito, parang swamp area na to, itong lugar na to. At dito na napuputol yung daan na kalsada na bagong gawa. At makikita nyo, umaapaw na pala yung tubig dito. Dito nga pala yung ilog yan yung ilog, yung Pampanga River. Tsaka napakabaho ng tubig, napakabaho. Yan ang itsura dito. Dati pasyalan nito itong lugar na to pero ngayon hindi na matambayan. Marami pang nagpupunta dito dati, mga nagpipishing diyan sa gilid. At kita nyo naman yung kalagayan ng lugar. Mukhang ginagawa dito yung daan, kasi makikita ninyo binutas na pine-prepare na siya. Gara ng lugar Ayan, makikita ninyo mga ka-adventure ang gara ng itsura dito. Napakalawak niyan.
yung napapalibutan ng tubig na yan, no? Tapos doon, ang daming mga kabahayan doon. Meron din tayo pupuntahan doon sa kabilang side, sa may Barangay Gugo. Abangan ninyo sa susunod na episode. Ano dito, Brad? Pagka bumaba, hanggang saan ang tubig dito? Malalim po, ganyan. Diyan? Dito? Sa kalsada po dito. Oo. Eh di paano yan? Hindi kayo nakakadaan dito? Para pagka wala ring klase. Malalim. Oo. Talagang stranded lang kayo sa loob ng bahay nyo. No? Po tataas. Ay, ito gagawin na. Ayan, oh. Mabuti nga gagawin na yan para at least makatulong sa mga residente rito, no? Yan. Sana hanggang doon yung gagawin na daan. Oh, sige. Shoutout kay brother JB. Ayan, makikita nyo naman dito, no, masasaya yung mga kabataan kapag ngayong panahon ng summer. Pero kapag pag panahon ng tag-ulan dito, hindi mo na makikita yung mga kabataan dito na nasa labas at naglalaro. Kaya swerte pa nila kapag summer, nakakalabas sila. Sabi nga nung si JB, biruin mo hanggang lagpas bewang yung tubig dito kapag bagyuhan. Pero ngayon kita mo naman, ano, parang napaka-normal lang nung paligid. Tuyong tuyo. Dito tayo ngayon. Pagka dumiretso tayo dito, wala na tayong makikita dyan. Dead end na yan. Dito tayo ngayon. Kakaliwa tayo. Dati nung huling nagpunta ako dito, hindi rin ako nakadiretso dito eh. Dahil napakataas ng tubig dito. Malalim. Hindi mo idediretso talaga dahil halos lagpas gulong ang lalim ng tubig dito, kaya hindi na tayo nakatuloy noon. Pero ngayon, no, yan, natatandaan ko hanggang dito lang tayo sa may school na to. At nilulubog din yung loob ng school na yan. Pero ngayon, kita nyo naman, oh, tuyong-tuyo yung loob ng school, 'di ba? Napakalinis. Oh, ang dami rin pala ano rito, oh. Banawe. Yung mga tindahan ng mga piyesa ng mga sasakyan. Ang kasalukuyang bakasyon ngayon, kaya wala kayong makikitang estudyante. Yan, tingnan natin kung makakaikot tayo hanggang sa makalabas tayo uli doon sa kalsada sa MacArthur Highway. Dito mapapansin ninyo, meron ng mga bangka dito. Yan yung katunayan na talagang nilulubog rito. May mga naka-ready ng mga bangka, yung mga bahay ng mga lokal dito, no. Yan, katulad yan, no. Nag-umpisa ng mag-high tide, kaya tumataas na yung tubig. Nag-high tide na. Ito nga dito, oh. Nag-umpisa nang umapaw yung tubig rito, oh. High tide pa lang yan. Makikita ninyo, ano? Kumuha na yung tubig, no? Oh.
Yan, ang gagaling sa ilog, maapaw na yung ilog. Kaya kawawa din yung mga residente rito eh. Kapag talaga panahon ng bagyuhan, wala na pag-asa makalabas. At hindi ko lang alam kung yung ginagawang flood control dito ay tinutuloy pa rin hanggang ngayon. Ito, nandito na tayo sa Purok 5. Ngayon lang natin madediretso tong buong Barangay Francis na to. Yan ang kalagayan dito, mga ka-adventure. Sayang pa naman, ang dami pa namang mga may kakayahan dito, yung mga bahay na magaganda, malalaki. Tapos lulubugin lang pagka panahon ng bagyuhan. Yan, no? Normal na normal lang, no? Napakasimple lang ng buhay kung iisipin mo dito. Pero kapag panahon na ng bagyuhan, ala na. Yan, makikita nyo nga yung ano, mga tricycle dito, yung iba matataas. Oh, yan pa, oh. Ganda ng bahay, oh. Talagang tinaasan na nila yung bahay nila. At ito, nakita rin natin ang simbahan ng Santo Niño Chapel. Ayan, oh. Ayan ang simbahan ng Santo Niño. Pero nandito tayo sa Barangay Francis. Mukhang merong misa. Eto, ilog na dito eh. Yan, oh. Alam ko ilog na dyan eh. May nakikita ako doon parang flood control. Hindi lang natin alam kung saan tayo pwede makapasok. Dito kahit papaano, nasementohan na yung daan, no? Nataasan na siya. At hindi ko lang alam kung inaabot pa no ng tubig baha. Ayan, dito makikita ninyo, wala nang nakatira dito. Inabandon na tong bahay na to. Siguro, umalis na yung may-ari dyan dahil nga sa kalagayan ng lugar na to pagka panahon ng bagyuhan. Maraming mga bahay dito na mga abandon na. At isa na to sa iniwanan na ng may-ari, no? Pinabayaan na lang na mabulok, oh. Wala, makikita nyo, wala na. Halos kalubog na rin sa tubig. Yan ang itsura. Shoutout sa may-ari ng bahay na yan, no? Diba, ang daming magagandang mga bahay rito. Yan, katulad na itong bahay na to, oh. Nakalubog na sa tubig yung bahay na yan. Ayan, oh, makikita ninyo. Ito, wala na rin nakatira dito, oh. Oh, abandonado na rin tong bahay na to. Tapos dito naman, kita nyo yung looban ng ano nila, oh. Hindi na yata nawawalan ng tubig. Kawawa naman. Isa pa, oh. Yan, makikita nyo rin dito. Kita nyo yung bahay na yan. Wala na. Pinabayaan na lang din ng may-ari. Halos bumabagsak na nga yung ano. May tubig na eh. Wala na. Kawawa. Ayan, dito na natatandaan ko. Nandito na ako nung nakapunta. Nung nakaraang nag-update ako. Ito, oh. Tumataas na nga yung tubig. Maagos na nga yung ano rito, oh. Galing sa ilog. Kaya dapat ito talaga matapos itong ginagawang flood control dito eh, sa Barangay Francis. Para yung mga residente dito maproteksyonan, maprotektahan kapag panahon ng bagyuhan. Kasi nung nagpunta ako dito, nung last na nag-update ako rito, talagang kawawa yung kalagayan ng mga residente rito. Napakahirap. Lalo na kung nagtatrabaho ka,
hindi mo na magagawang makapasok ng trabaho kasi talagang ang lalim ng tubig dito. Napakalalim. Napakalakas ng agos ng ilog. Yan, no? Kalsada tong tinitignan nyo, no? Kalsada na yan. Diyan tayo dapat lalabas kanina kung nagtuloy-tuloy tayo. Pero hindi na tayo diretso, no? Napakataas ng tubig sa ilog. Yan na, bumalik na tayo. Basa ang sapatos. Pinakikita ko lang sa inyo ang kondisyon ng Barangay Frances, Kalumpit, Yan, makikita ninyo, maagos na nga yung ilog galing, yung tubig galing sa ilog, umaagos na papunta sa kanal at papasok na rito sa mga residente. Basta doon sa... No, yung ginagawang flood control. Ayan. Ito, lugar nyo po ito. Lugar nyo po. Ito, lugar nyo. Tataas na kayo. Para sa baha. Pagdating ng panahon ng... Oo. Pagka dito, nilaabot po yung tubig hanggang saan ho yan? Ano lang? Hanggang dito lang. Hanggang dyan. Palibaso kasi nataasan na po ano. Oo, hindi tulad po doon sa kabila. Malalim mo doon ang tubig. Oo. Buti nga dito, nataasan na yung kalsada. Opo. Sige po tay, pupuntahan ko na po yan. Salamat po. Dito raw yun eh. Tingnan natin. Kung kaya. Yan na, nailusong na naman natin si Aaron sa tubig baha. Yan na. At nakabota tayo ngayon. Yan. Pang vlog natin na bota. Whoop. Ito pala ang itsura dito sa pinakaloob ng Barangay Frances. Ay, sir. Dito raw yung ginagawang flood control. Ay, dito nga. At ito ngayon mga ka-adventure ang kalagayan dito sa Barangay Frances. At gusto ko lang din ibahagi sa inyo, no? Ito, continuous naman yung ginagawa ditong flood control. Kaya lang sa nakikita ko, parang nabutas dito yung pinaka-dike. At may mga nakikita tayo ditong mga... Yan. Yan para makapasok dito. Ay, yung tubig ko. Ay, yung ano, barge po. Yung bako. Kaya pala. Sinadyang sinira yan. Opo. Para mabaunan po ng ano, no, bakal. Yan. Tiles, ayan. Yan. Oo. Tama nga naman. Kaya lang, kailangan bago magtag-ulan, maisarado nila uli ito. Para yung tubig doon sa ilog, hindi umapaw, ano. Wala na akong magagawa dyan. Kahit Oo. na yan. Kasi may mga imbornal dyan. Papasok pa rin. Oo. Kaya pala. Kaya dyan, kung matapos tong pile na ito hanggang doon sa may kanto, yun, makokontrol na yun. Oo. Mga 1 taon matapos yan. 1 taon pa ho ito. Hirap namin. 1 taon pa kayo maghihirap dito. Pero ngayon pa naman, sir, tuloy pa rin naman yung gumagawa dito ng project. Kita nyo naman po, sariwa pa yung ginagawa. Oo, ayan. Kaya, tuloy pa naman. Kaya nga po. Baka hindi pa naman na bulsa yung pundo dyan. Kaya lang sa kalagayan dito ngayon, medyo okay pa. Pero panahon ng tag-ulan. Talagang abot Oo. sa kalsada. Ilan taon na po kayo rito nakatira, sir? 30 years na. 30 years na? Pero ngayon Oo. lang mga years na ito na mga 5 years. Ngayon lang yan naman nagtaas. Dati hindi naman yan ganyan. Mga 5 years pa ho. 2000, Oo. walang umaakyat na tubig dyan except pag nagbitaw yung anggat. Oo. Pumapasok talaga dyan. Baha talaga. Mm. Pero ngayon, high tide lang, pumapasok na dyan. Oo nga ho eh. Ngayon napansin ko nga, yung dinadaanan ko, lumulubog na ho. Oo. Pero dati hindi ho inaabot. Yan. Mm. Yan. Hirap din pala, no? 30 years na rin pala si sir dito. At noong 2020 lang daw to nakaranas ng Yang matinding baha. Mataas na yan. Taniman ko yun ng mga gulay. Ay, ito ho. Ayun po. Oo. Yan, hanggang doon. Ngayon no, hindi nyo na mapakinabangan. Na, Oo. useless na. Sayang tuloy. Kumikita sana kayo noon. Ngayon, wala na. Yung kangkungan ko, 1 kilometro yan hanggang doon sa Oo. Butuban. Wala na ho. Dahil sa ginawang airport, nagluwag yung bukana, ang bilis na umakyat ng alat. Oo. Kaya yung Kaya- mga kangkungan, pag umalat na, mamamatay na. Oo. Isang dahilan din ho kasi talaga na sinisisi ng mga residente yung paggawa ng airport ho doon eh. Oo, Oo. laki talaga ang epit. Oo. Lalo doon sa bandang Bulacan, sa Hagonoy, yan.
O, nakapunta na rin ako doon. Ganoon din ang sitwasyon nila. Sinasabi nila, mula nung inumpisahan yung airport na yun, talagang yun ang naging impact. Kasi noon, bago makarating dito, yung alat na yan, kuha na, halos sa abutin na ng tag-ulan. Oo. Plus out na. Ngayon, kuha pa lang, normal na lang yung alat, No, balik-balik. balik-balik na lang. Oh. Dito na dati, Dito lang. maalis talaga. Nawawala. Ayan. Yung negosyo dito sa amin ng mga kangkungan, ako nga, nahinto na ako. Sayang ano. Malaki sana yun. Kung Oo. 2,000 araw-araw, may Oh, sayang. sa akin. Oo. Wala, hinintuan ko na dahil sa alat. Tsaka mahirapan na rin ho kayo rito sa kalagayan na to. Mahirap na. Ito, pinipitasan ko to ng kangkong dati. Lalo ngayon, nasira pa ngayon. Ayan. Buo yan, kaso lang pinigtas para makapasok yung Yung backhoe, nakasakay sa barge. Oo, Pero yung sa ilog, ang ginagawa nila, dinedredging pa rin, wala naman, wala na. Oo. Saka yan, yung bakal na binaon dyan, 10 feet lang. Yung 20 feet na yan, hinahati lang. Grabe yung kontraktor dyan. Ganyan. Kaya, mahina rin ho yun. Nga pala dyan, ang tangkay, ikuan lang kahoy lang Nako. Mababaw ho yung 10 feet na yun. Oo. Pukpukin mo na martilyo yan, baon na martilyo mo dyan sa paka-slide na yan. Kasi, tinatanim ang kangkong dyan. Alam ko yung mga nagtatrabaho dyan. Oo. Nakikita nyo po araw-araw. Talagang, sa imbis na yung ginagawa pong 20 feet, pinuputol pa. Pinuputol yan. Kumbaga, every 10 feet na haba, binabaunan lang ng isang buo. Tapos ngayon, puputulin na naman. Ganoon lang. Style lang Oo. yan. Mahina ang suporta ho niyan. Kaya kung hukayin yan sa puno, bibigayan. Baka mangyari yun, katulad nung nangyari sa may Arayat, Pampanga ho doon, yung ginawang dike rin. Mag-collapse din ho yung dike doon. Pag sobrang ba, kaya nga yung naguhukay dyan, mga 5 meters ang layo sa dike. Kasi pag hinukayan mo sa puno yan, bibigay na yan. Ang problema nga lang yung pagtanda nyo pa, doon pa kayo mahihirapan sa kalagayan ng lugar. Ay, yung bahay ko dyan, pag kunting high tide, pumapasok na kasi naiwanan ako sa kalsada. Paano nga kasi, nauna kayong residente rito? Kukunti pa yung bahay dito nun. Mhm. Kaya ang nangyari, nakagawa ko ng 3 tiris para lang magamit ko yung bahay ko. Oo, mataas ano. Yung tiris kong pangatlo, doon ako nagawa ng lababo. Sa taas na. Sa taas. Oo. Tayo na lang mag-adjust kasi ito, hanggang tinagagawa ng paraan, wala talaga. Pero sa akin, sa pananaw, yung pagdedredging, malaking bagay din ho no? Kung yung lahat ng ilog. Oo. Problema nga. Ano kasi niya noon, i-dredging dyan, itatambak dito. Oo, yun ang pinakamaganda na solusyon. Ang problema niyan, yung gumawa niyan, dapat niyan, simula doon sa may bahay malaki na yun, diniritso na sana nila yan kasi di ba doon sa dulo may bahay doon. Oo, doon. Oo, dapat doon yan idudugtong sa pinakadulo, kabila. Oo. Kaya, Ang problema naman yung nagawa niyan, nilayo doon. ayun ang problema. Nagkaroon ng problema. Sayang nung ginastos dyan sa una na yun. Dito rin ba yung pumunta si President PBM? Saan na doon sa dulon? Sa kabila. Oo, sa tapat ng tiyo. Akala ko dito rin siya. Oo. Ayun sige po sir, maraming salamat po sa binigay niyong impormasyon. Actually, bantay ilog ako dito ng munisipyo. Oo. Kaya ako, minumonitor ko rin yan yung mga mangingisda dyan na Opo. illegal. Ayan. Biyan ko. Kasi May katungkulan pala kayo. ano yan, mga farmers, mga fisherman na nabubuhay dyan Mhm. sa pangingisda. Dahil ako isa ring mangingisda. Oo. Sige po sir, maraming salamat po sir. Sige, thank Ayan po, tsaka sana po itong ginagawa dito, pala rin na mapaaga yung project na matapos. Sana nga, kasi maiksi lang naman to Oo, maiksi lang naman ito kasi ano lang naman to, isang barangay Francis lang naman tong tatapusin Saka dito lang naman to Oo. Hindi siguro tataas dyan Doon naman banda natapos na yung dike doon no. Bali, Oo, natapos na po. Dito na lang. galing naman to dyan sa malaking bahay dyan siguro. Oo. Simula doon siguro mga 300 meters lang hanggang Maiksi na lang pala. Ayan, sige po sir. Thank you po. Oo. Sana matapos na to. ayos. Ayan, kita nyo naman ang kalagayan dito na dati ito napapakinabangan to ni sir. Yung kanyang 1 kilometer na gulayan, yung kangkungan. Pero ngayon wala na. Sayang din yung kinikita ni sir na 2,000 isang araw. Negosyo dito. Ayun, may mga bahay pa rin doon, no? Kaya, Yan, nasa loob din ng kuan yan. Actually, yung taas niyan, mas mataas ang dike diyan sa taas. oo nga, napansin ko nga po, no? Yun yung daan, no?
mataas yung daan. Actually, dapat hindi na pinayagan yung mga squatter na dahil sa government yan eh. Government yan. Puro squatter po pala to. Kaso lang, pinagbibinta-binta yan. Kaya actually wala namang may titulo yan eh. Kaya pala dumami yung bahay. Kaya ang mataas yan doon, yung pangalawang dike niya. Oo. Kaya ang problema, pinagpirahan lang mga yan dyan. Dapat na sabay na rin yung paggawa ng dike dito doon sa kabila, no? Dapat doon na. Para at least papano, tatapos yung problema nyo rito. Hindi kaya masyadong binaba rito. Oo nga. At ayun na nga, no? At shoutout ulit kay Sir. Hindi na natin pinangalanan si Sir sa ating vlog para sa kanyang protection, ano? Napakalaki ng impormasyon na binigay niya rito. At dito, tumataas na yung tubig. Dati raw pala, noong 2020, hindi nagkakaganito. Hindi nag-high tide dito sa loob ng kalsada. Pero magmula daw nung naumpisahan yung Bulacan International Airport na ginagawa doon sa may Obando, doon na nag-umpisa yung paglubog ng lugar nila dito. Kasi nga naman daw, yung tubig alat na nanggagaling sa dagat ay hindi na lumalabas masyado. Dati pag nag-high tide, lumalabas. Kaya hindi sila binabaha. Ngayon, nandito na sa loob. Kaya may mga makikita kayong lugar na minsan may mga tubig. Yan, katulad nito. Yan, isang halimbawa na lang yan. Napakalawak niyan ng tubig na yan na nasasakupan ng baha. Kaya maraming lugar doon na lupain na hindi na napakinabangan. At palabas na tayo no, ngayon, no, mga ka-adventure dito sa Barangay St. Francis. Na ano lang din ako sa lugar. Talagang isipin nyo si Sir na lang na na-interview natin, ang laki na nang nawala sa kanya araw-araw. Dati kumikita raw siya ng 2,000 sa pagkakangkong doon sa lugar nila. Ang ginawa niya nung nasira yung lugar dyan ay nilipat niya ng pwesto dito sa sa kabila na pag-aari niya, no? Ang problema nga, yung tubig hindi magandang quality na nasisira yung kangkong. Kaya nasira, hindi niya napakinabangan din. Gawa na pala tong ano rito, multipurpose hall. Dati ginagawa pa yan. At dito yung daan kanina doon sa pinasukan natin diyan. Doon ang lusot nun sa kabilang side nung pinanggalingan natin kanina. At ngayon ito, palabas na tayo ng Barangay St. Francis. Ito na yung Purok 1. Ito na rin yung Arco. Ayan, oh. At kung nagustuhan nyo yung ating update dito sa Barangay Francis, at nagpapasalamat ako ulit doon sa isang viewers natin na nagre-request na mag-update dito sa St. Francis. At ito na yon, brother. Salamat sa iyo ulit sa request mo. Ito na. Sana naibigay ko yung hinihingi mo. Don't forget to like, share, and subscribe. Francis Adventure. At see you in the next episode. Salamat po.